Guys, for today's video, isang kakaibang development ang gusto kong i-share sa inyo and i-review ulit natin. And especially this is for the year 2025. So ano ba to? Naalala nyo na nasabi ko sa inyo na natanggalan ako ng G-Loan at G-Gives access? Meaning hindi na ako makapag-reloan sa G-Loan and G-Gives. So, yan yung pag-uusapan natin today, si G-Loan muna. And then, tingnan natin kung anong G-Loan, brief background, yung interest, paano mangutang, paano magbayad, and kung okay ba si G-Loan this 2025. Well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so ang topic po natin ay si G-Loan. G-Loan ay isang loan service that acts like a personal loan. So para siyang yung mga nakikita natin sa banks na mga personal loan na installment, ganun din naman si G-Loan. Si G-Loan ay pina-finance primarily ni Fuse Lending. At nagkaroon din ng news na si Uno Bank daw ay part na nagpa-finance ng G-Loan. Si Fuse Lending ay legitimate company naman yan, legitimate lending institution na may SEC number na yan, registered siya with SEC to be a lending institution. So, yung eligibility natin, it depends primarily daw, may daw pag-usapan natin yan mamaya, primarily daw sa mga transaction mo within your GCash app. However, ako, masyado naniniwala na doon lang talaga. Ito na yung pag-usapan natin. Ito na yung update ko sa inyo. So, last year, nawalan ako ng access with G-Loan. Pero during that time, hindi ko naman kailangan ng extra pera. May cash on hand naman ako na ginagamit. And then, after a week, biglang nawala. From time to time, nag-check ako, walang bagong offer na lumalabas. Until kagabi, nagtingin ako ng GCash ko. Tapos, tinignan ko yung G-Score. So, ang aking G-Score right now ay bumaba na sa 595. Dati to 623. Ang sabi ni GCash ay napaka-importante ng G-Score nyo para makita kung eligible kayo sa isang G-Loan offer or G-Gives offer. So, nung tinignan ko, napapindot ako sa G-Loan. Nung pinindot ko yan, naggulat ako kasi dati ang lumalabas, thank you for your interest, kagad. Ito, iba. Ito yung lumabas. Yung lumabas, ayan, G-Loan Limited Time Offer. Ayun na nga. Nagkaroon na ulit ako ng offer from G-Loan under Fuse after kulang-kulang 2 taon. So ito, safe and secure loans na abot kaya all here in G-Loan. Ito daw, I can borrow daw up to 20,000 pesos. However, this is still subject for evaluation. Payable ko daw to within 9 to 12 months. 9 to 12 months, yung term kasi, or yung tenure ng loan, ay nakadepende yan sa amount na hihiramin mo. So, if ang loan amount mo ay 5,000 up to 15,000 pesos, then ang bibigay sa inyong tenure ay only 9 months. If ever naman na ang loan amount mo ay nasa around 16,000 to 20,000 pesos, ang loan tenure naman na ibibigay sa iyo dyan ay fixed na 12 months. So, wala ka talagang option na if ever gusto mo 20,000 and bayaran mo lang ng 3 months, ng 6 months, or even ng 9 months, hindi mo siya magagawa. Kahit na fix ang tenure na binibigay sa inyong application, masasabi ko naman na si G-Loan, pag gusto mo na talagang i-close yung loan mo, is pwede ka naman magbayad in advance. Pag binayaran mo ng in advance lahat yan, magkakaroon ka ng rebate. Yung rebate na to is, ito yung interest na hindi pa nagjuju. Kunyari, meron ka pang 4 na buwan na natitira at binayaran mo na yung whole amount, yung 4 na buwan ay pwedeng ibalik sa iyo yung interest. So kahit paano, kahit mahaba yung term of loan niya, binabalik naman yung mga months na hindi nag-interest. Next thing na you need to know about G-Loan ay nagbabaryan. Yung G-Loan interest, nagre-range yan sa 1.59% up to 6.99%. So, depending on your profile, ibig sabihin yung credit score, doon ibabase yung interest rate na ibibigay sa inyo. Just remember, the higher the risk you will default on your payment, the higher the interest na ibibigay sa inyo, and the lower the risk na mag-default ka sa payment, the lower the interest rate din ang ibibigay sa inyo. Okay, paano ba natin masasabi na high risk na hindi magbayad?
High risk kapag medyo mapangit ang G-credit score nyo. That's one. Another, ito if you have a bad credit score, then you will be also considered as high risk. Pangatlo, if you don't have a stable source of income, considered ka rin as a high risk. Though itong risk na to can be overwritten by your transaction with GCash. Pag yung sa GCash nyo naman is nakikita na malalaki yung volume ng transaction nyo, basically yun yung mga consideration nila eh. Okay, kahit hindi ka naman pala employed, freelancer ka, or may business ka, ang lalaki naman pala ng transaction mo. So, yun yung pagbabalance ng mga circumstances to determine your interest. Okay, so kung makikita nyo dito, for a 20,000 na loan, ang binigay sa aking interest ay 3.09%. Meaning lang nito is mas mataas lang siya ng konti compared sa mga credit card. Sa mga credit card natin, it's 3% per month. Itong 3.09% per month, baka maguluhan po kayo, hindi po ito 3.09% per annum kasi nakalagay dito 12 months. Itong 3.09% na to, ang ibig pong sabihin nito ay per month. So kung i-calculate po natin yung 3.09% na yan, 3.09 times 12, lumalabas po na 37.08% ang interest. Kung titingnan po natin, mababa rin po to. Halos kalapitan lang po ng interest na pinapataw ng mga credit cards natin. Kapag naman kukunin natin, let's say 9 months lang, mas mababa, kailangan natin babaan yung loan amount natin. Sabihin natin 15,000 pesos, lalabas na 3.59% naman ang ipapataw sa ating interest for a tenure of 9 months. So, ito 3.59% na interest, kung i-calculate natin kung magkano siya per annum, 3.59 times 12, lumalabas na 43% per annum. Kailangan po kasi ang comparison natin is apples to apples, kaya per annum po ang kinocompute natin. However guys, dun sa calculation natin kanina sa 37% at saka itong 43%, you need to add 3% pa. Lalabas na 46% per annum ang APR. Doon naman sa 3.09% times 12 plus 3, lalabas na 40%, 40.08%. So yung 12 months naman natin na 20,000 pesos, ay merong APR na 40.08%. Okay, so paano ba manghiram dito kay GLoan? Well, ito, napakasimple lang naman. Pag nandito na kayo sa GLoan page nyo, click nyo lang yung Get Started, i-enter nyo yung loan amount, let's say 20,000 pesos. Ayan, lalabas na 12 months, ang babayaran nyo ay 2,285. Kung i-calculate natin yan, 2,285 times 12, 27,420 ang total repayment natin. I-minus natin dyan yung loan proceeds na nakuha natin, which is 19,400. Lalabas na 8,020 yung cost of loan. So, itong 8,000, i-divide natin yan by 20. Yan, lumalabas nga na 40.1% ang APR. Okay, so let's go back. Select natin loan purpose. Let's say education, pambayad kunyari ng tuition. Ayan, so 19,400 daw. Click nyo lang yung Get Loan. Review yung personal information. Kung tama, wala kang babaguhin, click Next. I-enter nyo yung other information nyo. And then click Next. And then on the third page, sabi dito, review your GLoan application. Nasa ilalim na rin po yung Fuse Lending na Data Privacy Agreement. So i-check nyo rin po yan. And once na nabasa nyo na, click I agree and then submit. Okay, pero hindi po ako mangungutang, hindi ko po i-grab tong offer ni GLoan sa akin. So given what we have explained about GLoan, bakit hindi ko siya kukunin? Same reason naman na katulad ng 2023 na may extra money naman ako na hawak, may savings ako, may emergency fund ako. Hindi po ako yung magte-take ng additional expense para lang magkaroon ng extra pampera. I can live within my means right now, financially free somehow. Ayoko nang pumulot ng bato at ipupukpok ko ulit sa sarili ko. Ayan. Pero, is GLoan still good for 2025? That's our question. Well, given na in-offer sa akin to, kung kailangan ko talaga, with the interest rate na close to credit card, well, I think it's one of the best personal loan na available sa atin sa market. Lumalaban yan with the likes of Maya Personal Loan na may up to 1.77% na interest rate or basically an average interest rate of around 3 point something din. Kadalasan nasa 3 point something din ang interest na pinapataw eh. Yeah, halos parehas lang naman din sila. But if you compare this personal loan with the loans na credit to cash ng ating mga credit card, definitely mas mababa at mas mahaba ang tenure ng mga credit cards natin. Lastly, si GLoan lang din na nakikita ko na magbibigay sa inyo ng rebate if nag-full payment kayo in advance. So, ibabalik nila yung mga months na in advance mo. Halos wala na akong makitang ganun right now. So, kung isa yon sa nakikita nyo yung benefit ng pagkuha kay GLoan, then yeah, I think GLoan is one of the best. However, ito na lang last.
However, this is a limited time offer if you can see. Meaning, for this week's offer, nandyan yan, and pwede siyang mawala next week, and hindi natin alam kung kailan siya babalik. Remember guys, itong loan na offer na to sa inyo is pang single loan lang. Ibig sabihin, hindi nyo siya pwedeng asahan na pag natapos nyo tong loan na to, makaka-reloan kayo agad. It really depends dun sa offer na ibibigay sa inyo. And, di ba, ang sabi nila, kailangan mo lang naman ng magandang G-credit score and an upgraded GCash account. Well, bakit from 600 plus na credit score ko, bumaba ng 500, dun lang ako nagkaroon ng offer ulit from G-Loan. Diba? It doesn't make sense. Now na nailabas ko na yan, at least alam nyo na di nyo talaga siya pwedeng asahan for a reloan. Kasi case-to-case basis siya. So, for our question of the day, kung ikaw ba ang nasa posisyon ko, may extra cash ka, may savings ka, etc. Tapos makita mo tong offer na to at nakalagay limited time offer, and meaning possible na hindi ka na o-offeran sa susunod, well, i-grab mo ba tong loan offer na to? Hihiram ka ba? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Papok Visda 4948. Sabi niya, Boss, thanks for information. I had an Tommy card ko. God bless po. Ayan. At Papok Visda 4948. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!